Hello to everyone, it's me again, Chris Monteo TV. Welcome to my channel and see you until the end. Gagawa tayo ngayon ng dough ng ating pizza. Ang ginawa ko lang po dito ay 3 cup na harina. Tapos naglagay tayo ng 3 tablespoon na asukal at 2 teaspoon of yung pampaalsa. Tapos ilagyan din po natin siya ng konti lang na asin. Yan. Tapos ngayon naman, pag na-mix na natin siya ng maigi, ay maglalagay tayo ng cooking oil. Yan. Lalagay tayo ng water. I-mix lamang po natin siya at siguraduhin na malinis ang ating kamay bago natin ito i-mix. Yan. Kailangan po natin siyang i-mix para lamang. Ayan na nga po, namasa na natin siya. Ngayon naman po ay tatakpan natin siya at atin siyang paaalsahin sa loob ng 1 to 2 hours para sigurado tayong alsa. Magandang pagkakaalsa niya. Ayan po, kita nyo. Tatakpan na po natin yan at maghihintay tayo ng 1 to 2 hours. Ayan po, at tinakip ko dyan ay ang cling wrap plastic. Pero pwede rin po yan na malinis na towel o tela ay tatakip nyo bago nyo siya itatabi para sa kanyang mahintay natin ang kanyang pag-alsa. Ayan po. Naman po nag-edit ako ng cheese para sa ating topping sa pizza. Ayan po yung ating cheese na itatopping sa ating pizza na ginawa na gagawin. Ito naman yung ating flavor. Yan yung salami. Ating ipi-flavor sa ating pizzang gagawin. Hintayin lang natin yung ating dough na ginawa. Maghintay pa tayong umalsa yung bago pa nating ipa-flat na platform na pizza. Ito nga pala, lagi akong may ready na sauce para sa ating pizza. Yan po ay sarili kong gawa na ginagawa ko sa pamitan ng fresh tomato. Yan, para sa ating toppings na sauce. Sa pizza, pwede rin siya sa spaghetti. Lagi akong may prepare niyan para anytime na gusto kong magluto ng pizza o ng spaghetti ay meron ako. Yan. Fresh po yan na tomato ginagawa ko always. Gustong gusto nila kasi yung sarili kong gawa kaysa sa bumibili sila ng ng spaghetti sauce. Yan. Kaya laging may preserve anytime na magre-request sila ng pizza or spaghetti ay may prepare ako. Pinipreserve ko siya para hindi madaling masira kasi nga wala siyang preservative. Yan. After 1 hour, ayan na yung ating dough. Ayan na siya. At ngayon ay gagawa tayo ng ating dough pizza. Ayan, umalsa na siya. Ayan, at ready to make dough na siya. Flat natin siya ng konti at ayan na. At gagahatiin lang natin siya para maging 2 pizza siya. Ayan na po yung ating first dough na ginawa, Yan. Wala kaming available na bilog. Yan. Anayin lang natin siya ng tinidor para hindi siya lumobo. Yan. Butas-butasin natin yung ating dough ng tinidor para hindi siya lumobo pag ating ibinake yung ating pizza. Now is another batch tayo. Sa pangalawang dough naman tayo ngayon, Yan. Simulan natin. Pangalawang dough natin, palapit ng matapang dough natin ay ating anahin naman ng tinidor, Yan. Para hindi siya lumobo, kaya yan ang purpose natin, kaya natin binubutas-butas, bago natin lagyan ng toppings. Yan. Depende po sa inyo kung paano nyo yan bubutas-butasin. Yan. Ay done na siya. Yan. Natapos na natin yung pangalawa. Tayo ay nagbubutas-butas niyan at nagmamasa niyan. Ay eto namang isa. Ayan po yung ating nauna, Yan. Alsado na, Ayan. Pangalawa na ginawa. Katatapos lang nating butas-butasin. Kaya ayan ang nangyari.
O, diba? Aalisan na rin siya. Tapos, ngayon naman ay magsisimula tayong lagyan ito ng toppings. Yan. Habang tayo ay naglalagay ng toppings, ay magpapainit tayo ng ating oven. Yan. Yan. Lalagay po natin siya sa balik 45 minutes each. Na ang degree natin ay 180 Celsius po ang ating, yan. Ay, wait. Sumobra tayo, kaya minus natin. Yan. Sa 50 kasi 5 minutes po magpainit ng oven. Kailangan po mainit yung oven bago natin ito ilagay. Ayan po yung ating sauce. Ilalagay na natin. Medyo malamig pa kasi galing ito sa freezer. Ginawa ko po ang sauce na to 3 days ago. Para at least gusto kong ako po mismo ang gumawa ng sauce. Yan. Para anytime na gusto kong magawa ng spaghetti or pizza, eto na rin ang ginagamit ko. Yung pang sauce ko sa spaghetti. Fresh tomato po ang ginagawa kong isa spaghetti sauce dito. Ayan, at nagawa na po natin yung ating first step, ang paglalagay ng topping sauce. Ayan, ayan na po. Ang next naman natin, lalagay natin ang ating salamin. Ayan, nailagay na po natin ang ating salami flavor. Ayan na nga, ano po. Kasi itong isa ayan. Now naman ay maglalagay tayo ng cheese. Ayan na nga po at ready to bake na siya. Ayan na po ang ating pizza. Ayan, ready to bake na siya ng 45 minutes. Then after that, pwede na tayong maghapunan ng pizza. Ayan na nga po. Hope na na-enjoy nyo ang panonood ng aking homemade pizza. Hindi pa po tapos at ipapakita ko pa rin sa inyo ang end nito. Ayan. Now, first batch is done. Now, sinalang ko yung pangalawang batch. Ayan na po ang ating pizza. Konti lang nilagay kong cheese. Ayan. Para hindi naman siya masyadong ma-cheesy. Ayan. O, diba? Simple lang po siya. Simpleng homemade pizza. Ayan. Ayan na guys, ang ating first batch ng ating pizza, homemade pizza. Yan. Sana'y na-enjoy nyo at may nakuha naman kayong tips sa aking napakasimpleng pizza. Yan. Bye-bye for now and thanks for watching. But don't forget to like and subscribe to my channel. Bye-bye and God bless everyone. Thanks to all your support. God bless everyone and see you all around.